Hindi ko po malimutan yung sinabi nung dating mentor at saka pastor namin, no. Marami naman kami mga magandang pinagsamahan at isa na po rito yung may mga fellowship kami pagkatapos ng service, no. Kumakain kami sa labas, particular sa Chowking, Jollibee, mga ganyan, Starbucks, kape-kape, gano'n. At napag-usapan nga yung tungkol sa end times one time. Although you know what, the church yung institutional church, the institutional church where had been, hindi madalas na pag-uusapan ng end times. Pero nung gabing yon sa Starbucks, napag-usapan namin dahil syempre hindi na ako makapagpigil. Ano ba ang end times? Ano bang stand natin? At least we have our own stand regarding the end times. Sumagot siya, yung pastor. Very intelligent, matalino. Sabi niya ganon. Alam mo yung bansang Israel? Sabi niya sa akin. Yan ang pagmasdan mo. Yan ang orasan ng Panginoon sa mga mangyayari. Sabi niya. And sa mga nangyayari nga ngayon, tama. Ang ibig niya sabihin na yan ang orasan, ibig sabihin, tignan natin yung mga kaganapan, pangyayari. Marami ngayon uso yung salitang ganap-ganap. Ano ang ganap dyan? Ano ang ganap doon? Pero wag mong kalilimutan yung ganap sa Israel dahil yan ang timeline ng Diyos sa mga mangyayari. Totoo na po bang the end is near? Tulad ng nakalagay dito sa larawan. I don't want to speculate. I don't want to say something. Pero ang alam ko lang isa lang, we are in the end times right now. Okay. Para yung sabihin mo, the end is near, tahimik ako dyan. Pero ang alam ko, ang inihintay natin ngayon, yung kaganapan na mangyayari at magaganap na ikagugulantang ng mga hindi mananampalataya dahil sila ay maiiwan. Meaning, kung sila ay maiiwan, merong mangyayaring pagdagit. Sino yung mga dadagitin? Taas-taas ang kamay ng mga Kristiyano. Tayo po yon. Yung mga nagtiwala sa tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, biglang mawawala sa mundong ito, biglang madadagit, regardless ng kung anumang mga bagay ang kanilang ginagawa. Naglalaba ka, nagluluto ka, namamalansya ka, name it, at ikaw ay madadagit bigla. Nanonood ka ng sine, namamasyal ka, name it, madadagit kang bigla. Amen? Anong oras ba? Wala nakalagay na oras. Anytime, no? Sa kalendaryo at orasan ng Diyos, mangyayari, magaganap po ang tinatawag na pagdagit at rapture. Okay? So ito po ay talagang totoo, no? Pero yung ibang Kristiyano, ako hindi ko po naman ikakaila, medyo nasosobrahan po, medyo na-exaggerate yung kanilang pag-preach. Although kung titingnan mo naman yung pinipreach, mali-mali. May nag-pre-preach, nandito na raw po tayo sa tribulation. Kasi yung mga naganap daw sa California, yung mga pagbagsak ng marami mga airplanes, yung mga nagaganap na sobrang init at tindi ng panahon ngayon, you know what? Ito po ay mga senyales daw, sabi nila. Pero ang totoo, hindi po. Hindi po. Ang rapture po ay nireveal kay Paul. Okay? So wala po siyang senyales. Wala po talaga. So ito po ay magaganap sa timeline ng Panginoong Hesukristo. Outside time si Jesus. That's why He holds the time very, very appropriately sa kanyang mga kamay. Outside time siya. Alam niya kung kailan yan mangyayari. Tayo mga Kristiyano, nandito tayo, nagtiwala tayo sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, and we have to share that habang hindi pa nagra-rapture. We need to share the good news sapagkat yan po ang pinaka-main task natin bilang mananampalataya. Hindi natin ginagawa yan under law, ginagawa natin ito because we are under grace and we are overwhelmed by His love and His great favor sa mga buhay natin. Okay? So mangyayari po ang rapture anytime. Pero, bakit sinasabing tignan natin ang Israel? Sapagkat nandyan po yung mga ibinigay ng Panginoong Jesus na mga kaganapan, yung mga gera, mga ganyan. Kaya dapat talaga naka-incline tayo dun sa tamang pag-rightly divide ng Scripture. Sapagkat pag hindi, iisipin mo nga, tribulation na. Tulad nung ginawa nila dati sa pandemic, sabi nila tribulation na rin nung COVID-19, tapos yung bakuna raw, Antichrist, mga tipong ganyan, nonsense na mga kaisipan, no? So ngayon po, wala tayo sa tribulation, nasa church age pa rin po tayo, and anytime mangyayari na po ang pagdagit o ang rapture of the church. Thank you, and Jesus truly loves us all.